Mapataas man ang presyo ng langis, bunsod ng oil production freeze ng ilang bansa, wala pa rin daw kasiguruhan kung makakabalik ang mga OFW roon na natanggal sa trabaho. Ang ating mga embahada sa gitnang silangan, ginagawa naman daw ang lahat para matulungan ang ating mga kababayan. Balita natin ni JP Soriano. Suportado ng Iran ang pasya ng Saudi Arabia, Russia, Venezuela at Qatar na ihinto muna ang produksyon ng langis para tumaas muli ang presyo nito sa world market. Pero maingat ang pahayag ng oil minister ng Iran. Hindi niya sinabing sasama ang Iran sa oil production freeze. Iran ang isa sa mga pangunahing oil producer sa buong mundo at ngayon na lang ito babalik sa merkado matapos ang ilang taon ng economic sanction. Kaya ang Department of Energy, duda kung aangat agad ang presyo ng langis dahil sa oil production freeze. Kaya wala pa rin kasiguruhan ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa oil industry sa buong mundo. Hindi agad-agad yung magiging epekto. So, kung mag-freeze man yung production, hindi naman agad na ibabalik agad sila sa trabaho eh. Siguro after several months pa rin pagka medyo naubos na rin yung oversupply ng produkto sa market. Medyo tataas na rin yung presyo. 2014 pa nang mapansin ng DOE na nag-uumpisa ng bumagsak ang presyo ng langis sa world market. Hindi lang daw ito ikinabahala noon dahil umasa pa ang mga oil players na muli itong sisigla. Pero nang humina ang demand sa langis ng China at Amerika dahil sa mahinang ekonomiya, doon na raw nagkaproblema. Produce pa rin sila ng produce, wala na nga bumibili. So, natatambakan ba ng pagka, di ba, pag supply and demand dyan, pag sobra yung supply mo, talagang bababa yan para mabenta sana. Kaya masama ang loob ng ilan nating kababayan na natanggal sa trabaho, tulad ni Kamal Samsudin na halos 7 taong nagbanat ng buto bilang storekeeper sa isang oil company sa Qatar. Pumunta po kami doon sa office namin, pinapasok kami doon sa may conference room individually. Doon po namin na lang, on time, na-terminate na kami. Papipirmahin na kami ng termination letter. Sinubukan niyang maghanap ng ibang trabaho pero wala raw magawa ang ating embahada. Ngayon, nakabalik na siya sa Mindanao. Napakahirap. Isa na po sa mga anak po na wala na po, hindi na po siya nag-aaral ngayon. Masakit po kasi wala kaming preparasyon. Bang hindi kami binigyan ng oras. Sabi ng ating embassy sa Qatar, ginawa nila ang kanilang makakaya para tulungan ang mga OFW na natanggal sa trabaho. Sabi ng DOLE, nagpapatuloy ang pagdating ng mga job orders para sa mga OFWs sa iba't ibang bansa kabilang na ang Middle East. Wala raw malawakang job retrenchment ayon sa DOLE. Pero ang tiyak, meron ng mga naapektuhang OFWs at ang ilan naroon pa rin hanggang ngayon sa Middle East at namomroblema. JP Soriano, GMA News.